Sa araw ng kanilang anibersaryo, sinabi ng asawa ni Ana na magtatagal siya sa trabaho. Nagpa siya siyang dumaan sa isang restaurant para kunin ang paborito nitong dessert dahil sa suot niyang puting blusa at itim na pantalon. Napagkamalan siyang bagong waitress, inabutan ng isang tray, at pinapunta sa isang private hall. At nang nasa tapat na ng pinto, narinig ni Ana ang boses ng kanyang asawa. Ang umaga sa kanilang apartment ay nagsimula tulad ng anumang umaga sa nakalipas na 6 na buwan. Tahimik, maingat, at naglalakad na parang naka-type toe. Nagising si Ana bago pa man tumunog ang kanyang alarm clock. Habang madilim pa, saglit siyang nakahiga at nakatitig sa kisame kung saan dahan-dahang gumagapang ang liwanag mula sa poste sa labas. Sa tabi niya, malalim ang paghinga ni Rico, na nakatalikod at nakaharap sa pader. Dahan-dahan siyang umangat gamit ang kanyang siko. Pinagmasdan ang likod ng ulo nito. Ang mga puting buhok sa kanyang sentido. Ang pamilyar na nunal sa kanyang leeg. At naisip, ngayon tiyak na maaalala niya. 10 taon na ang nakalipas. Sa araw na ito, lumabas sila mula sa City Hall sa ilalim ng ambon ng Oktubre. Tumatawa si Rico habang tinatakpan siya ng kanyang jacket at pagkatapos ay binuhat siya papunta sa kotse dahil nabali ang takong ng kanyang sapatos. Ang kuwentong ito ay naikwento na ni Ana sa kanyang mga kaibigan. Nang napakaraming beses na minsan, ay hindi na niya alam kung naaalala pa ba niya ang mismong araw o ang mga kuwento na lang niya tungkol dito. Bumangon siya, isinuot ang kanyang lumang duster, at tahimik na lumabas papunta sa kusina. Sa may bintana, nakatayo ang kanyang halaman na violet, na dinidiligan niya nang may parehong pag-iingat na dati niyang ibinibigay sa kanilang relasyon. Binuksan ni Ana ang takure. Kinuha ang kanyang paboritong tasa na may biyak sa gilid. Paulit-ulit na sinabi ni Rico na dapat na itong itapon. Ngunit hindi ito ginawa ni Ana. Para sa kanya, nasa tasang iyon ang buong buhay nilang magkasama. Ang kanilang unang inupahang apartment. Ang umaga pagkatapos ng kanilang unang pag-aaway. Kung kailan tahimik siyang nagdala ng kape sa kama. Ang mga gabing pag-uusap sa sahig, noong hindi pa nila kayang bumili ng muebles. Nagkabiyak ang tasa noong ika-4 na taon ng kanilang kasal. At ang biyak ay mula sa itaas pababa, na parang isang manipis na kidlat. Kumuha siya ng mga itlog mula sa ref, naghiwa ng kamatis, at naglagay ng kawali sa kalan. Ang amoy ng sinangag at mantikilya ay kumalat sa kusina, at sinadya ni Ana na buksan ang pinto ng cabinet nang medyo mas malakas para marinig ni Rico. Nais niyang lumabas ito sa kusina. Yakapin siya mula sa likod at bumulong sa kanyang tainga. Happy anniversary. Hindi niya kailangan ng mga bulaklak o restaurant. Ito lang ang kailangan niya. Na maalala niya na mayroon man lang isang araw sa isang taon kung kailan pareho nilang alam kung ano ang ibig sabihin nito. Lumabas si Rico pagkatapos ng 20 minuto. Nakakamiseta na, basa ang buhok, at may hawak na telepono. Mabilis siyang nagtatype, hindi inaalis ang tingin sa screen, at tumango sa kanyang asawa tulad ng pagtango sa isang guwardiya sa lobby. "Good morning," sabi ni Ana, at ngumiti. Sagot ni Rico. Umupo sa silya at hindi pa rin inaalis ang tingin sa telepono. "Ana, may bago ba tayong pandesal? Parang nakita ko kahapon." "Meron. Kakainit ko lang." Inilagay niya ang plato sa harap niya. Walang malay niyang kinuha ang tinidor, hindi tumitingin, at inilapit sa kanya ang kape. Umupo si Ana sa tapat niya. Hinawakan ang kanyang tasang may biyak gamit ang 2 kamay. At pinanood siyang kumain. May bahagyang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. May bagong linya sa gilid ng kanyang bibig, na wala dati. Sa 10 taon, halos hindi siya nagbago sa pisikal. Maliban sa bahagyang paglapad ng kanyang mga balikat. Ngunit may nagbago sa loob niya. Tulad ng mga muebles, na inilipat sa isang silid. At kahit na pareho ang mga pader, naging mahirap na maglakad dito. "Anong mga plano mo ngayon?" Maingat niyang tanong. "Meeting sa umaga. Tapos presentation. Tapos
Itinaas ni Rico ang kanyang mga mata mula sa telepono at sa unang pagkakataon ay tumingin sa kanya. Makinig ka. May late ako. Sobrang late. May meeting kami sa isang importanteng tao. Hindi ko ito maaaring i-cancel. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango si Ana. Naiintindihan ko. Huwag mo na akong hintayin para sa hapunan. Sinabi niya ito na parang Martes o Huwebes lang, hindi ang araw kung kailan. 10 taon na ang nakalipas. Tinakpan niya siya ng kanyang jacket sa ilalim ng ulan ng Oktubre. Rico. Mahina niyang tawag. Ngayon kasi, nag-alinlangan si Ana. At sa sandaling iyon ng katahimikan, naramdaman niya ang pag-urong at pagbaba ng isang bagay sa loob niya. Sa may bandang tiyan, tulad ng pagbaba ng isang elevator. Ngayon gusto niyang sabihin, ngayon, ang anibersaryo natin. Nais niyang makita siyang tapikin ang sariling noo. Sabihing, Diyos ko, patawarin mo akong gago. Tumayo at yakapin siya. At ang buong elevator na bumababa sa loob niya ay muling aakyat. Ngunit iniinom na ni Rico ang kanyang kape. Sumusulyap na sa kanyang relo. At ang isip niya ay nasa labas na ng kusinang ito. Kasama ng isang importanteng tao sa isang importanteng pulong. At naunawaan ni Ana na kung ipagpapatuloy niya ang sasabihin at hindi niya maalala, mas masakit iyon kaysa sa hindi na lang magsalita. May ulan daw na darating. Sabi niya, sige. Magdadala ako ng payong. Salamat. Tumayo siya. Hinalikan siya sa tuktok ng ulo mabilis. Padaplis. Tulad ng paghalik sa isang natutulog na pusa. At naghanda ng umalis. Naiwan si Ana na nakaupo sa kusina. Ang tasang may biyak ay nasa harap niya. Hindi nagalaw. Sa kawali, lumalamig ang pangalawang serving ng itlog. Iyong ipinrito niya na may sobra. Sakaling humingi pa siya ng dagdag. Hindi humingi si Rico. Mula sa pasilyo, narinig niya siyang nagbibihis, naghahanap ng mga susi, at may nahulog na isang bagay na maliit at metal. Automatikong naisip ni Ana. Lighter. Nang bumagsak ang pinto, dahan-dahang tumayo si Ana. Lumapit sa bintana, at pinanood si Rico na maglakad papunta sa kanyang sasakyan sa parking lot. Mabilis siyang naglakad, hindi lumilingon, habang may kausap sa telepono. Sa may entrance, pinapasyal ng kapitbahay nilang si Aling Nena, ang kanyang maliit na kulay abo na aso. At dumaan lang si Rico. Hindi napansin ang pagtango sa kanya ni Aling Nena. Tumalikod si Ana mula sa bintana. Papunta sa trabaho, sumakay siya sa isang halos walang laman na bus. Isinandal ang noo sa malamig na salamin. Sa labas, pamilyar ang tanawin ng mga lumang apartment building, ang health center, ang lumang panaderya, na may kupas na signboard, ang hintuan sa tapat ng eskwelahan, kung saan laging nagtitipon ang mga nanay na may mga stroller. Ang ulan na ipinangako niya kay Rico ay nagsimula ng umambon manipis, malamig na dala ng habagat. Pinanood ni Ana ang mga patak na tumatakbo sa salamin at sinubukang hindi umiyak. At nagtagumpay siya dahil nakakahiya umiyak sa bus. Madalas na lang siyang kumukurap at lumulunok. Sa opisina, sinalubong siya ni Brenda mula sa kabilang departamento. Isang babaeng mabilog, maingay, at nakasuot ng matingkad na orange na sweater. Dumaan si Brenda sa kanyang mesa, huminto, naningkit ang mga mata, at biglang napasinghap. Ana, anong hitsura mo yan? Di ba 10 years nyo na ngayon? Oo. Itinaas ni Ana ang kanyang mga mata, at pilit na ngumiti. 10. Wow! Ang galing! Pumalakpak si Brenda. Happy anniversary sa inyo. Di ba't parang teen wedding o anuman yan? Anong regalo ni Rico? Siya. Nag-alinlangan si Ana. Medyo abala siya. May importante siyang yung meeting ngayon. Magse-celebrate kami mamaya. Mas lalong naningkit ang mga mata ni Brenda. Matagal nang nagtatrabaho si Brenda sa opisinang ito. At matagal na ring may asawa. At si Brenda ay mayroong internal radar na mas mahusay kaysa sa anumang aparato sa pag-detect ng kawalan ng katapatan sa boses ng ibang babae. Ganun ba? Sabi niya na may hindi maintindihang tono at inilagay sa harap ni Ana ang isang maliit na paper bag.
Ito, para sa'yo. Mga pastillas. Kinuha ko kanina sa birthday celebration ni Ma'am Tess. Happy anniversary. Day. Kinuha ni Ana ang supot. At sa hindi malamang dahilan, halos maiyak siya dahil dito. Dahil kay Brenda. Na hindi naman niya itinuturing na malapit na kaibigan. Dahil sa gusot na paper bag na may 3 pirasong candy. Dahil sa isang babaeng hindi niya masyadong kilala na nakasuot ng orange na sweater ay mas naaalala pa ang kanyang 10 taon kaysa sa lalaking kasama niyang nabuhay sa mga taong iyon. Salamat, sabi ni Ana. Salamat talaga, Bren. Mabagal ang takbo ng araw. Automatikong binuksan ni Ana ang mga spreadsheet, nag-type ng mga numero, at sumagot sa mga email. Sa tanghalian, bumaba siya sa kantina, kumuha ng sopas at salad, umupo sa isang mesa malapit sa bintana, at habang kumakain, patuloy siyang nag-isip. Inisip niya kung paano naging iba si Rico nitong mga nakaraang panahon. Hindi naman masama, hindi rin walang pakialam, kundi parang laging wala siya sa tabi niya. Parang magkasama nga sila sa iisang bahay, pero napakalayo ng mundo niya. Kapag nagsasalita, tumitingin sa malayo. Kapag yumayakap sa balikat na parang kaibigan. Kapag sumasagot ng 2 salita lang higit sa kailangan. At ngayon, sa araw ng kanilang ika-10 anibersaryo, kalmado niyang sinabi na may late siya, at hindi man lang binanggit ang petsa ngayon. Napansin ni Ana na kinukuyumos niya ang tissue. Kinukuyumos, pinaplantsa, at muling kinukuyumos. At sa sandaling iyon, sa kanyang isipan, na parang isang mahinang pag-click ng isang lumang switch, may nagbago. Hindi galit, hindi sama ng loob, kundi katigasan ng ulo. Isang simpleng pagmamatigas ng isang babae na nagigising kapag ang pagkaawa sa sarili ay nagiging masyadong nakakahiya. Sige, naisip ni Ana. Sige, hindi niya naalala. Pero ang gabing ito ay hindi pa naman kinakansela. At dahil sa akin ito, ako mismo ang gagawa nito. Naalala niya ang restaurant kung saan sila nag-celebrate ng kanilang unang date, ang sa tabi ng lumang piano. Matatagpuan ito sa isang lumang distrito, sa isang semi-basement floor, na may mga hagdan pababa, isang mabigat na kahoy na pinto, at isang tansong kampanilya. Sa itaas nito, noon, 14 na taon na ang nakalipas. Napasok sila roon, nang hindi sinasadya, dahil hindi alam ni Rico kung saan siya dadalhin, at lumiko na lang sa unang lugar na may dilaw na ilaw. Isang matandang pianista ang tumutugtog ng mabagal na musika. Amoy bagong lutong tinapay, kanela, at kape ang buong lugar. At sa kanilang mesa ay may isang maliit na ilawan na may berdeng lampshade. Inorderan siya noon ni Rico ng sikat na Sans Rival dahil nakita niya ito sa display at naisip na magugustuhan ni Ana. Ang Sans Rival ay malamig, medyo may asim, at may mga durog na kasoy sa ibabaw. At naaalala pa ni Ana ang lasa nito hanggang ngayon. Kinain niya ang Sans Rival gamit ang isang maliit na kutsarita. At pinanood siya ni Rico mula sa kabilang panig ng mesa. Sa paraang ang mga lalaki ay tumitingin lamang sa unang pagkakataon at nagsasabi ng mga walang kwentang salita. At sa isang punto, sinabi niya, "Gusto kong tumanda kasama ka." Bukas pa rin ang sa tabi ng lumang piano. Alam ni Ana, dahil minsan ay nadadaanan niya ito sakay ng jeep. At sa tuwing mangyayari iyon, naiisip niya, dapat siguro akong dumaan minsan. Sila ni Rico ay hindi na nakabalik doon, kahit minsan sa loob ng 10 taon. Noong una, walang oras, pagkatapos ay masyadong mahal, at pagkatapos ay tumigil na lang silang pumunta sa mga ganoong lugar. At ang Sans Rival na iyon, hindi na nila ito natagpuan sa ibang lugar. Pero ngayon, dadaan ako, naisip ni Ana. Bibilihin ko ang Sans Rival na iyon, iuuwi sa bahay, magsisindi ng kandila, maghahanda para sa 2, at uupo at hihintayin siya kahit hanggang hating gabi. At pagdating niya,
Tahimik ko lang na ilalagay sa harap niya ang Suns rival at hayaan siyang maalala. At kung hindi niya maalala, edi sige. Ibig sabihin hindi na kailangan. Dahil sa desisyong ito, gumaan ang kanyang pakiramdam. May nabanat sa loob niya, na parang isang spring, sa isang lumang kutsyon, na sa wakas, ay nakahanap ng komportableng posisyon. Tinapos ni Ana ang kanyang sopas, itinapon ang tissue, bumaba sa locker room. Tiningnan kung nandoon ang kanyang bag, kung saan nakalagay ang kanyang wallet at payong. Pagkatapos ay bumalik siya sa opisina, umupo sa kanyang mesa, at hinintay ang pagtatapos ng araw ng trabaho. 5:00, siya ang unang nag-log out sa system. Isinukbit ang kanyang jacket, tumango kay Brenda, at lumabas sa kalsada. Sa oras na iyon, lumakas na ang ulan, hindi na pahilis kundi patayo na may kulay abong mga hibla, at sa ilalim ng mga poste ng ilaw, ay may mga basang puddle, kung saan nanginginig ang mga refleksyon ng mga bintana sa gabi. Binuksan ni Ana ang kanyang payong, at naglakad papunta sa sakayan. Sa bus, umupo siya sa tabi ng bintana, at kinuha ang kanyang telepono. Gusto niyang mag-text kay Rico ng maikli. Malilate ako. May dadaanan lang. Hinawakan niya ang screen, tiningnan ang kanilang litrato sa wallpaper tag-araw, sa dagat. Parehong may malapad na sombrero. Parehong tumatawa. May bakas ng kanyang lipstick sa pisngi ni Rico. 5 taon na ang nakalipas, nang kunan ang litratong iyon. At sa litratong iyon, ang tingin ni Rico sa kanya ay matagal nang hindi niya nakikita sa totoong buhay. Ibinulsa ni Ana ang telepono. Hindi na siya nag-text. Bakit pa? Wala naman siyang inaasahan. Iniisip niyang nasa bahay siya, kakain mag-isa, na kaya niyang mag-isa. Tama. Matigas na naisip ni Ana. Kaya kong mag-isa. Bumaba siya 2 hintuan, bago ang lumang distrito, at naglakad. Mabilis siyang naglakad. Iniiwasan ang mga puddle. Idinidiin ang payong sa kanyang balikat. Sa kanyang isipan, nabubuo na ang plano para sa gabi. Una, dumaan sa tabi ng lumang piano, kunin ang Suns rival. Pagkatapos ay dumaan sa convenience store para sa isang bote ng red wine na dati niyang binibili para sa mga espesyal na okasyon. Pagkatapos ay umuwi, magbihis, maghanda ng mesa. Siguro ilalagay niya ang tasang may biyak, bilang simbolo, bilang isang tahimik na panunumbat, bilang isang pahiwatig. Baka sa wakas, ay makita, at maintindihan ni Rico. O baka hindi, ngunit gagawin ni Ana ang gabing ito, sa paraang sa tingin niya ay tama. Bilang isang babae, na naaalala pa, kung anong petsa siya ikinasal, habang papalapit siya sa restaurant. Lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang kutob. Magaan, hindi pa malinaw, tulad ng isang bahagyang amoy ng usok, na hindi mo pa matukoy kung ano ang nasusunog. Lumiko siya sa isang eskinita. Dumaan sa isang 24 Porto R na botika. Sa isang gusaling may pintuang puno ng graffiti. At sa mga basurahan, kung saan nakaupo ang isang pusang kulay kahel, at natagpuan ang sarili, sa harap ng pamilyar na gusali. Malaki ang ipinagbago ng sa tabi ng lumang piano sa labas. Ang lumang tansong signboard ay pinalitan ng bago, maayos, at may ilaw. Sa ibabaw ng pangunahing pasukan, ay may isang tolda na may logo ng kumpanya. Sa may pintuan, nakatayo ang isang guwardiya na nakaitim na jacket at may kausap sa radyo. Saglit na natigilan si Ana. Naalala niya ang dating simpleng pasukan na may kampanilya, ngunit ngayon lahat ay bago, moderno, at mukhang mayaman. Mula sa pangunahing pasukan, may maririnig na musika mahinahon, tuloy-tuloy, walang liriko. Lumapit si Ana, at narinig niyang sinabi ng guwardiya sa kanya. Miss, sarado po ang main entrance ngayon. May banquet, private event. Kung sa trabaho ka, sa kanto, service entrance. Binuksan ni Ana ang kanyang bibig para sabihin na hindi siya para sa trabaho, na dumating lang siya para sa take-out na dessert. Na customer lang siya. Ngunit tumalikod na ang guwardiya,
sumasagot sa kanyang radyo. Ang ulan ay humahampas sa kanyang balikat. Ang payong ay tinatangay ng hangin. At si Ana, para hindi makaharang sa daan, ay nagmamadaling lumiko sa kanto. Bukas ang service entrance. Mula roon, ay may mainit na hangin, amoy inihaw na karne, kanela, kape, at lebadura. Sa makipot na pasilyo, pabalik-balik ang mga taong nakauniporme, mga waitress, na nakaputing blusa, at itim na pantalon, mga kusinero na nakajacket, isang babaeng may dalang tray, isang lalaking may dalang kahon ng mga bote. Sa may pader, nakatayo ang isang matangkad at nerbyosang babae na may hawak na folder. Sa kanyang dibdib ay may isang name tag, Lorna, Administrator. Si Lorna ay may kaaway sa telepono, idinidiin ang tubo sa kanyang tainga gamit ang balikat. At kasabay nito ay pinapagalitan ng isang batang waitress. Sabi ko sa'yo 10 minuto, hindi 20. May hall ako doon, may mga tao ako doon, may kliyente ako doon na 6 na buwan tayong tinanggihan, pero ngayon pumayag na. Naiintindihan mo ba? Huminto si Ana sa may pintuan, hindi alam kung papasok o hindi. Tumutulo ang tubig mula sa kanya papunta sa sahig. Ang payong niya ay kalahating nakatiklop. Tiningnan niya ang pasilyo, hindi alam kung saan pupunta, para magtanong tungkol sa take-out na dessert. At sa sandaling iyon, biglang lumingon si Lorna. Nakita ang kanyang puting blusa. Sa ilalim ng bukas na jacket, ang itim na pantalon, ang maayos na pagkakaipit ng buhok, at ngumiti na parang nakita ang nawawalang kapatid. Sa wakas, ibinagsak ni Lorna ang telepono sa kanyang bulsa. Itinulak ang batang waitress. At hinawakan si Ana sa braso. Diyos ko, akala ko hindi ka na darating. Saan ka ba galing? Ipaliwanag ko sa'yo lahat. May private hall kami. May napaka-importanteng mga tao kami doon. Teka po, sinubukan ni Ana na sumingit. Hindi po ako. Dito ka lang pumasok. Hinila na siya ni Lorna papasok. Sa init, sa amoy ng pagkain, sa liwanag. Jacket mo. Dito. Payong mo. Dito. Papalitan mo si Joy. Nagkasakit kahapon. At mula pa kagabi kami naghahanap ng kapalit. Makinig po kayo. Gusto ko lang sanang. Pero wala nang nakikinig sa kanya. Hinubad sa kanya ang basang jacket. Isinabit sa isang kawit. Isinuot sa kanya ang isang puti at plansadong apron. At nagsimulang magsalita ng mabilis tungkol sa mga mesa. Sa listahan ng alak. At sa kung paano ang pinakamahalaga ay huwag matakot at ngumiti. Lumingalinga si Ana. Nararamdamang namumula ang kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumigaw. Hindi ako waitress. Dumating lang ako para sa Sun's rival. Ngunit sa kaguluhang iyon, nawala ang kanyang boses. Walang naghihintay o nakarinig nito. At si Lorna ay inabot na sa kanya ang isang malaking pinggan na may takip na bilog at mainit. Ito ang una mong dadalhin sa small hall. Mabilis na sabi ni Lorna. Pangalawang pinto sa pasilyo. Sa kaliwa, nakasulat doon private event. Dahan-dahan lang. Huwag kang mag-ingay. Ilagay mo. Tumalikod. Lumabas. Naintindihan mo. May seryoso silang pinag-uusapan doon. Gulat na hinawakan ni Ana ang pinggan. Mabigat ito. Mainit. At sa ilalim ng takip, ay may amoy ng karne at rosemary sa isang lugar sa unahan. Sa likod ng pangalawang pinto sa kaliwa, may maririnig na mahinang tawanan ng mga lalaki. Tapos, automatikong tanong ni Ana at nagulat sa sarili niyang boses. Manipis ito at banyaga. Tapos bumalik ka. Ikukuwento ko sa'yo lahat ng maayos, sabi ni Lorna. Sige na, sige na. Huwag kang tumayo dyan. Tiningnan ni Ana ang direksyon ng pangalawang pinto. Mga 10 metro ang layo nito, lagpas sa mga basang pader na may mga tubo, mga kahon ng bote, at amoy ng kusina. Sige, naisip ni Ana. At sa kanyang isipan, muling nag-click ang switch. Sige, ihahatid ko ito ngayon, at pagkatapos ay ipapaliwanag ko agad ang lahat kay Lorna. Kukunin ko ang aking Sun's rival, at uuwi na ako. 10 minuto lang at tapos na.
Inayos niya ang kanyang apron, hinawakan ng mas maigi ang pinggan, at dahan-dahan, maingat, para hindi madapa, naglakad sa makipot na service corridor papunta sa saradong pinto. Ang pasilyo ay makipot, madilim, na may mga kulay abong pader kung saan may mga tubo ng tubig na may mga bakas ng tumulong pintura. Sa ilalim ng kanyang mga paa, kumakaluskos ang lumang linoleum, napudpod na sa ilang bahagi. Dahan-dahan siyang naglakad, hawak ang pinggan, gamit ang dalawang kamay. Bahagyang nanginginig ang takip. At mula sa ilalim nito, ay may lumalabas na mainit na singaw, na dumadampi sa kanyang mga pisngi. Amoy inihaw na karne, thyme, isang bagay na may alak, at isang bagay na bagong luto. Sa mga dingding, may mga lumang schedule ng shift. Mga papel na may nakasulat na, huwag iwang bukas. Sira ang ref 2. Santos, ibalik mo ang asukalan. Sa isang lugar malapit sa kisame, kumikindat ang isang mahabang ilaw, at dahil sa pagkindat nito, sumasayaw ang mga anino sa paningin ni Ana. Mula sa isang kanto, biglang sumulpot ang isang matangkad na lalaki na may dalang tray ng maruruming pinggan at halos mabangga siya sa balikat. Hoy! Dahan-dahan! Sabi niya habang naglalakad. Hindi man lang lumingon. Idinikit ni Ana ang sarili sa pader para padaanin siya. At naramdaman niyang umuga ang pinggan sa kanyang mga kamay. May kumalansing sa ilalim ng takip. Mas hinigpitan niya ang hawak at nagpatuloy sa paglakad. Ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang sama ng loob sa sarili. Diyos ko! Naisip niya. Nakatayo ako rito sa apron ng iba, parang isang dalagita, nagdadala ng hapunan ng ibang tao sa ibang tao. Ano ba ang ginagawa ko? At agad niyang sinagot ang sarili, nang may katigasan ng ulo. Ihahatid ko lang ito, ilalagay, at babalik, walang makakapansin. Pagkatapos ay kukunin ko ang Sun's rival at uuwi na, sa kaliwa. Sa likod ng pader, sa kusina. Kumakalansing ang mga pinggan. May sumisigaw. 3 main course. Para sa table 8. May sumasagot. Pabayaan mo. Yang table 8 mo. At sa ingay ng mga boses. Narinig ni Ana ang sarili niyang boses. Na parang banyaga rin. Na parang galing sa malayo. At siya ngayon. Siguro nasa meeting niya. Kasama ang importanteng tao. Nakalimutan na niya ako. Nang tuluyan, nakarating siya sa dulo ng pasilyo at lumiko sa kaliwa, tulad ng sinabi ni Lorna. Dito, mas tahimik at mas malinis. Ang mga pader ay natatakpan ng madilim na kahoy na panel. Sa sahig ay may isang pulang alpombra na sumisipsip ng tunog ng mga yabag. Sa kisame, may isang mahinang ilaw mula sa isang wall lamp. Ang hangin ay hindi na amoy kusina, kundi amoy mamahaling kahoy, mamahaling tabako, at isang bagay na pabango na may bahagyang amoy ng brandy. Natagpuan ni Ana ang sarili sa isang maliit na anteroom sa harap ng isang double door. Sa pinto ay may isang tansong plaka. Small hall. Private event. Please do not disturb. Huminto siya sa harap ng pinto. Akmang kakatok. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ibinaluktot ang mga daliri. At sa sandaling iyon, may narinig siyang boses sa likod ng pinto. Isang boses mababa, kalmado, medyo pagod, pamilyar hanggang sa huling intonasyon. Iyon ang boses ni Rico, nanigas ang kamay ni Ana sa ere. Napahinto siya, tulad ng paghinto ng mga babae sa pila, kapag bigla nilang marinig ang isang pamilyar na pangalan sa usapan ng iba. Ang lahat ng tunog mula sa pasilyo ay nawala, na parang may nagbaba ng volume. Ang natira na lang ay ang kalmado at matatag na boses ng kanyang asawa, na ayon sa kanya, ay dapat nasa isang importanteng pulong sa ibang lugar. Dahan-dahang ibinaba ni Ana ang kanyang kamay kasama ang pinggan. Lumapit pa. Idinikit ang balikat sa pader sa tabi ng pinto. Ang mga pinto ay makapal, ngunit sa isang bahagi, malapit sa sahig, may isang manipis na siwang kung saan tumatagos ang liwanag at mga boses. Eksakto. Wag lang magmadali, sabi ni Rico. Kung magmamadali tayo,
Mahahalata niya. Matalas ang pang-amoy niyan. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga. May malamig na gumapang sa kanyang likod. Manipis at hindi kaaya-aya. Tulad ng kapag ang hangin ay nagbubukas ng bintana sa isang malamig na gabi ng bagyo. Sumagot ang isa pang boses. Isang lalaki, medyo mas mataas, na may bahagyang paos. Boses ng isang taong sanay magsalita ng marami at manigarilyo. Sir Rico, hanggang kailan pa ba natin ito patatagalin? 2 buwan na tayong nag-uusap. Nasa amin ang archive. Handa akong pirmahan bukas ang paunang bayad sa account. At simulan na natin. Anong kinatatakutan ninyo? Hindi ako natatakot, Mr. Reyes. Nag-iingat ako. Mag-ingat ka ng mas mabilis. Sa Disyembre ang release ko. At gusto kong ilunsad lahat. Nang sabay-sabay. Ang mga lumang recording isa. Ang mga hindi pa nailalabas 2. Ang dokumentaryong pelikula 3. Gusto ko lahat sa isang pakete. Isang pangatlong boses. Tuyo. Hindi nagmamadali. Na may partikular na paraan ng pagsasalita. Na agad na nakilala ni Ana. Bilang isang abogado. Ang mga ganitong boses ay huli niyang narinig noong inaayos niya ang Special Power of Attorney para sa pensyon ng kanyang ina. Muli kong ipinapaalala sa mga panig. Kung walang pirma ng direktang tagapagmana, hindi tayo makakausad. Lahat ng dokumentong dinala ninyo sa akin, Mr. Rico, ay hangin pa lang sa ngayon. Paghahanda sa papel, ang susi sa pinto ay nasa inyong asawa. Mapipirmahan yan. Kalmadong sabi ni Rico. Sabi ko nga, wag lang kayong mainip. Nakatayo si Ana sa tabi ng pader. Yakap ang mainit na pinggan. May kumukulo ng mahina sa ilalim ng takip. Pinagpawisan ang kanyang noo. Kahit na malamig sa pasilyo, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya umaalis. Isang hindi nakikitang kamay ang nagdidiin sa kanya sa pader, sa pinto, sa sinulid ng mga boses na lumalabas sa siwang sa sahig. At ang asawa mo? Muling nagsalita ang tinawag ni Rico, na Mr. Reyes. May alam ba siya tungkol sa tita niya? Kung sino talaga siya? Bahagyang umismid si Rico. Ganoon siya umismid tuwing umaga, kapag may nababasa siyang nakakainis sa balita. Alam niyang may kamag-anak na namatay. Alam niyang may mga naiwang kahon ng mga lumang gamit. Sinabi ko agad sa kanya. Mga plaka, kaset, damit, lumang kuwaderno, wag mo nang isipin. At siya, napabuntong hininga, at nagsabing salamat at ikaw na ang bahala. Mabait ang anak ko. Maunawain, hindi nakikialam sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Sa musika ba, kumusta siya? Tanong ni Mr. Reyes. Wala, talagang wala. Radyo sa kotse. Yan lang ang buong repertoire niya. Kahit yung apelyido ng tita niya, yung stage name, hindi niya alam. Emilia Sol, ni minsan hindi niya narinig. Sinubukan ko. Bahagyang bumuka ang bibig ni Ana. Tulad ng pagbuka ng bibig ng mga taong kinakapos sa hininga. Emilia Sol. Alam niya ang pangalang iyon. Alam at hindi alam ng sabay. Noong bata pa siya, sa bahay ng kanyang lola, naririnig niya ito ng pabulong. May kasamang mga buntong hininga ng mga matatanda. Yang Emilia mong yan at ang mga kanta niya. Sa kung saang mga lumang plaka na itinatago ng lola niya sa itaas na estante sa isang asul na kahon ng sapatos. Sa mga pahaging na salita ng kanyang ina, mga putol-putol na usapan habang nagkakape. Ano ba yan? Tumawag na naman sa akin si Emily, at pagkatapos ay, "Huwag kang makialam. Ana, bata ka pa." Hindi kailanman pinag-ugnay ni Ana ang mga pangalang iyon. Si Emily ay ang kakaibang tiyahin na may plaka, may makukulay na bandana. May mababang boses, na bumibisita sa kanila kada ilang taon. At tinatawag lang sa bahay na Tita Emily. At si Emilia Sol. Si Emilia Sol ay mula sa ibang buhay. Tulad ni Pilita Corrales o ni Celeste Legazpi. Isang pangalan mula sa radyo. Mula sa mga lumang konseyerto sa TV. Hindi niya mapag-ugnay ang dalawa. Hindi man lang maisip. Pero si Rico pala. Kaya niya. Mga tala-arawan. Muling narinig ang boses niya mula sa likod ng pinto.
May mga tala-arawan siya, makakapal, nakabalot sa tela. Binasa ko ng kaunti isang gabi habang tulog si Ana. Matindi ang matanda. Buong buhay niyang ipinaglaban ang kanyang mga karapatan. At sa huli, nanalo siya, bago siya mamatay. Nasa kanya ang mga orihinal na kontrata, mga sulat, mga conclusion, lahat yan ay nasa aparador natin. Sa guest room, sa mga kahon na sinabi kong lumang gamit kay Ana. At hindi ba niya tinitingnan yon? Tanong ni Mr. Reyes. Hindi. Nakalimutan na niya ang mga kahon na yon. Sinabi ko agad sa kanya, sige, ayusin natin yan sa weekend. Kapag kalmado na ang lahat. At yun na, sa weekend, iniimbitahan ko ang biyenan ko. Sa weekend, may bisita kami. Sa weekend, nagtatrabaho ako. Nakatambak lang ang mga kahon. Maalikabok na. Paano kung isang araw buksan niya? Natahimik si Rico. Naisip ni Ana kung paano siya ngayon nakasandal sa upuan. Kung paano kumikibot ang kanyang panga. Kung paano niya hinihilot ang kanyang ilong. Alam niya ang bawat kilos nito. Pinag-aralan sa loob ng 10 taon hanggang sa huling pag-ikot ng ulo. Hindi niya bubuksan. Sabi niya sa wakas. Hindi siya yung tipo na naghahalungkat. Siya yung, paano ko ba sasabihin? Mapagkatiwala. Iiyak siya sa mga damit ng tita niya. Aalalahanin ng kabataan. Kung paano sila nagkakape sa probinsya. At itatabi na yon. Ang mahalaga, huwag niyang buksan ang mga kuwadernong iyon. Kung bubuksan niya, makikita niya ang mga nota, ang mga liriko. Makikita niya ang nakasulat sa pabalat na Emilia Sol at magsisimula siyang magtanong. At hindi siya dapat magtanong ngayon. Ang kailangan niya ngayon ay pumirma. Kailan siya pipirma? Naiinip na tanong ni Mr. Reyes. Bukas ng gabi. Nakausap ko na. Bukas mismo. Pupunta kami sa notaryo. General Power of Attorney. Para sa pag-aayos ng mga papeles. Sinabi ko sa kanya. Ordinaryong papel lang to. Para ako na ang mag-asikaso para sa'yo sa mga opisina. Pagod na siya, pagkatapos ng libing ng tita niya. Pipirma siya. Tumikhim ang abogado. Mr. Rico. Muli kong sasabihin. Ang power of attorney ay nagbibigay sa amin ng karapatang kumatawan sa kanyang interes. Ngunit para sa paglilipat ng copyright sa isang third party, kailangan ng hiwalay na kasunduan. Kailangan itong gawin ng maingat. Kung malalaman ng asawa ninyo at kokontrahin ito, hindi niya malalaman, matigas na sabi ni Rico. At kung malaman man niya, hindi niya malalaman. Mas kilala ko siya kaysa sa pagkakakilala niya sa sarili niya. Wala siyang alam sa musika. Iiyak siya sa mga damit ng tita niya at makakalimutan din. Ang mahalaga, huwag niyang buksan ang mga kuwadernong iyon. Hindi umiyak si Ana. Iyon ang pinakakakaiba. Nakatayo siya sa tabi ng pader. Yakap ang mainit na pinggan. At naririnig ang kanyang asawa na kalmado at propesyonal na ipinapaliwanag sa dalawang estranghero kung sino siya. Mapagkatiwala. Walang alam. Iiyak sa mga damit at makakalimutan. At sa mga salitang iyon, walang napunit, walang nasunog, walang bumagsak sa loob niya. Sa halip, naging napakatahimik at napakalamig sa loob niya, tulad ng isang malaking silid na walang laman matapos alisin ang lahat ng muebles. Sa isip ni Ana, isang alaala ang biglang lumitaw ng napakalinaw. Siguro mga 9 na taong gulang siya noon. Tag-araw, sa bahay ng lola niya sa probinsya. Nakaupo siya sa mainit na hagdanan ng beranda, kumakain ng matamis na mangga mula sa isang enamel na mangkok. Mula sa bukas na bintana, may boses ng babae, mababa, malambing, na may kakaibang gaspang sa mababang tono. May kinakanta ang boses, isang bagay na mabagal, halos walang salita, isang mahabang nota na parang hinihila mula sa isang sinulid. Itinaas ni Ana ang kanyang ulo. Sumilip sa bintana. At doon, sa dilim, nakaupo si Tita Emily. Nakaupo lang sa isang silya. Suot ang isang asul na bestida na may malalaking puting bulaklak at kumakanta sa sarili. Sa kanyang kamay, may umuusok na sigarilyo. Sa mesa,
Isang lumang plaka na hindi gumagana. Pero kumakanta pa rin si Emily, na parang may sarili siyang plaka sa loob. Lumabas noon ang kanyang lola mula sa kusina. Nakita ang maliit na Ana sa bintana. At kumaway. Ana, wag mong istorbohin ang tita mo. Ganyan talaga yan minsan. Ngunit lumingon ang tita niya. Nakita si Ana. Ngumiti lang sa gilid ng labi. Kumindat. At kumanta. Nang medyo mas malakas. Naalala niya ang boses na iyon. Ngayon lang. Sa tapat ng pinto ng private hall. Sa apron ng iba. Na may hawak na pinggan ng iba. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Naunawaan ni Ana kung kaninong boses iyon at bakit pala kilala ito ng kalahati ng bansa. Sa likod ng pinto, kumalansing ang mga baso. May sinabi si Rico tungkol sa mga deadline, si Mr. Reyes tungkol sa mga broadcast, ang abogado tungkol sa pagpaparehistro. Ang mga boses ay lumabo, na parang may nagbabamuli ng volume, pero ngayon, sa pandinig na ni Ana, naramdaman niyang namamanhid ang kanyang mga kamay. Biglang naging napakabigat ng pinggan. Miss? May nagsalita sa likod niya. At halos mabitawan ni Ana ang lahat. Lumingon siya. Papalapit sa kanya ang isang lalaki. Hindi matangkad, siksik, nakaitim na polo na tinupi ang manggas. Sa kanyang leeg, may nakasabit na manipis na earphones. Sa kamay, ay may isang rolyo ng itim na wire at isang maliit na metal na kahon. Ang mukha niya ay simple, sunog sa araw, na may bahagyang nakataas na kilay, na parang lagi siyang bahagyang nagugulat sa isang bagay. Miss! Ulit niya, binabaan ang boses, at lumapit. Saan mo dadalhin yung pinggan? Saan ka ba galing? Tiningnan siya ni Ana, at hindi makabuo ng mga salita. Ako. Sinabihan akong dalhin sa small hall. Mabilis siyang tiningnan nito, mula ulo hanggang paa. Puting blusa, itim na pantalon, walang name tag, walang anumang marka sa apron, nanginginig na mga kamay. Masyadong maputlang mukha, masyadong maayos na hati ng buhok na hindi propesyonal. May mali sa babaeng ito. At nakita niya iyon. Gaano ka nakatagal dito sa amin? Maingat niyang tanong. 10 minuto. Halos walang tunog na sabi ni Ana. 10 minuto. Hindi ako nagtatrabaho dito. Ako. Pumunta lang ako para sa Sun's Rival. Yung may kasoy. May bakery sila dito sa restaurant. Umorder ako kanina. Dapat kukunin ko lang. Pero may isang babae sa pasilyo na humarang sa akin. Lorna yata. Sinabing, magbihis ka. Dalhin mo to sa hall. Mamaya na tayo mag-usap. Kaya naglakad na lang ako. Hindi ko alam. Napagkamalan nila ako. Napagkamalan niya ako. Sinabing dalhin ko raw. Naintindihan niya. Bago pa man niya matapos. Bahagya siyang naningkit. Lumingon sa saradong pinto. At muling tumingin kay Ana. Okay. Sabi niya. Nang mahina at may kumpiyansa. Kalma lang. Ako si Anton. Sound engineer ako. Dala ko yung mga gamit ko. Akin na yung pinggan. Akin na. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang mga kamay ang mabigat na pinggan. Inilagay sa isang malapit na cart. At tinakpan. Naramdaman ni Ana na ang natira na lang sa kanyang mga palad ay ang mainit na bakas ng metal. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong niya. Tinitingnan ang kanyang mukha. Hindi, sabi ni Ana. Hindi masama. Pakiusap. Ilabas mo ako dito. Yung hindi nila ako makikita mula sa hall na yan. Pakiusap. At yung Sun's Rival. Yung Sun's Rival ko. Dapat nandoon sa display. Bayad ko na. Nasa bag ko yung resibo. Sa bulsa. Tiningnan siya ni Anton ng isa pang segundo. Mayroon siyang medyo pagod na kulay abong mga mata. At sa mga matang iyon ay walang kuryosidad o awa. Mayroon lamang kalmadong pangunawa ng isang lalaki na alam na masama ang pakiramdam ng babae at ang pagtatanong ay ang huling bagay na dapat gawin. Naintindihan ko. Maikli niyang sabi. Tara na. Alam ko kung paano lumabas ng hindi dadaan sa hall. Sumunod ka sa akin. Huwag kang hihiwalay. Kukunin natin ang Sun's Rival mo. Nauna siyang naglakad. Mabilis pero hindi tumatakbo. Para magmukhang ginagabayan niya ang isang bagong empleyado.
Sumunod si Ana sa kanya. Lumiko sila sa isang gilid na daanan. Dumaan sa dalawang freezer. Sa isang lalaking naninigarilyo. Sa tabi ng exhaust fan. Sa isang maingay na dishwasher. Mula sa kusina, bumugso ang init, amoy ng ginisang sibuyas, at boses ng mga kusinero. Walang tumingin kay Ana. Inakay siya ni Anton sa isang makipot na pinto na may nakasulat na for staff only, pababa sa isang maikling hagdanan. At bigla, nasa isang maliit na silid sila na amoy amag. At sa buong panlaba, sa gilid, may mga sabitan ng mga damit, sa isang sulok, isang malaking itim na bag ng maruruming labada. Nasaan ang jacket mo? Tanong niya, sa itaas na kawit malapit sa entrance. Hingal ni Ana. Beige na jacket. At yung bag ko nandoon din. Nasa bag yung resibo para sa Sun's Rival. Sa gilid na bulsa, hintayin mo ako dito. Mabilis siyang lumabas at bumalik halos kaagad. Sa kanyang braso, nakasabit ang kanyang jacket. Sa kabilang kamay, hawak niya ang kanyang bag at ang nakatiklop na basang payong. At sa isa pa, isang bagay na halos nagpaiyak kay Ana. Isang maliit, patag na karton na kahon na may laso. Ang kahon mula sa tabi ng lumang piano. Ang kahon ng Sun's Rival. Binigay nila agad, ayon sa resibo. Paliwanag ni Anton, inaabot sa kanya ang lahat. At sinabi ko kay Lorna na nagbago ang isip mo. Na masama ang pakiramdam mo. Hindi na siya nakipagtalo. Magulo rin naman dito ngayon. Kinuha ni Ana ang kahon. At sa hindi malamang dahilan, dahil sa mainit na karton na may laso, sa unang pagkakataon sa buong gabing iyon, nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Umiwas ng tingin si Anton. Binigyan siya ng 1 segundo. Ilalabas kita sa service yard, sabi niya. May parking doon. Pwede kang mag-taxi. O kung gusto mo, tatawagan kita. Siguradong walang makakakita sa'yo mula sa small hall. Salamat. Mahinang sabi ni Ana. Nagbihis siya, niyakap ang kahon ng Sun's Rival. At inakay siya ni Anton palabas. Lampas sa mga basurahan, mga kahon ng walang laman na bote. At sa service boom barrier papunta sa kalsada. Halos tumila na ang ulan. At ang aspalto ay kumikinang sa ilaw ng mga poste. Sa gilid ng kalsada, may isang taxi na may berdeng ilaw. Itinaas ni Anton ang kanyang kamay. At lumapit ang sasakyan. Alam mo ba ang address? Tanong niya. Binubuksan ang pinto. Oo, sagot ni Ana. Kung sakali, saglit siyang nag-alinlangan. Kung sakali, nagtatrabaho ako sa studio malapit sa restaurant. Kilala ako ng lahat dito. Anton, sound engineer. Para lang alam mo, umuwi ka ng maayos ha. Tumango si Ana. Ang pagsakay sa taxi, nang hindi nahuhulog ang kahon ay naging napakahirap. Umupo siya sa likod. Inilagay ang kahon ng Sun's Rival sa kanyang kandungan na parang isang sanggol. Umandar ang sasakyan. Sa bintana, dumaan ang pamilyar na tansong signboard ng sa tabi ng lumang piano, ang tolda na may logo, ang guwardiya na nakaitim na jacket, ang poste ng ilaw, ang paddle, at lahat ng iyon, ay dahan-dahang umatras sa dilim, sa gabi ng iba. Diretso lang ang tingin ni Ana. Sa kanyang kandungan, naroon ang kahon ng Sun's Rival na gusto niyang bilhin para sa kanyang asawa sa kanilang 10 anibersaryo. Sa loob ni Ana, napakatahimik, hindi masakit, hindi nakakatakot tahimik, na parang may nag-alis ng lahat ng kampanilya na tumutunog sa loob niya nitong mga nakaraang buwan. At sa halip, mayroon na lang isang simpleng, napakalinaw na pag-unawa. Uuwi siya ngayon. Ilalagay ang Sun's Rival na ito sa mesa sa kusina. Tatakpan ng tuwalya, at si Rico. Pagbalik niya mamayang gabi, ay hindi dapat may mabasa sa kanyang mukha. Walang-wala. Walang kahit isang gatla. Sa ngayon, wala pa. Dumating si Rico sa bahay ng 11:30 ng gabi. Narinig ni Ana ang pag-ikot ng susi sa seradura, ang pagbagsak ng kanyang briefcase sa sahig, at ang kaluskos ng kanyang jacket sa sabitan. Alam niya ang lahat ng tunog na iyon. Sa bawat gabi sa nakalipas na 10 taon,
Hinihintay niya ang kanyang pagbabalik. At bawat gabi, iisa lang ang ibig sabihin nito sa kanya. Umuwi na siya. Buhay. Nasa bahay. Sipon tabli ka. Sipon tabli ka. Sa Sandy, kabli ka. Ngayong gabi, iba ang kahulugan nito. Ngayong gabi, ang ibig sabihin nito ay, dumating ang taong kaninang umaga, ay tinatawag pa niyang asawa, at ngayon, ay hindi na niya alam kung ano ang itatawag. Nakaupo siya sa kusina. Nakaroba at nakalugay ang buhok. Sa harap niya ay isang tasa ng malamig ng kape. Madilim ang ilaw. Tanging isang maliit na table lamp ang nakabukas. Sa may bintana, may mahinang tunog mula sa lumang radyo na binuksan ni Ana para pawiin ang katahimikan. Isang programa tungkol sa paglalakbay ang umeere. Sa mesa sa harap niya, nakapatong ang kahon ng Sans Rival, natatakpan ng malinis na tuwalya. Hindi ito binuksan ni Ana. Kung paano niya ito dinala mula sa taxi, ganoon din niya ito inilagay. Nagpasya siya habang nasa elevator pa lang na hindi niya ipapakita kay Rico ang kahon. Nakikilos siya na parang walang nangyari. Parang buong gabi siyang nasa bahay. Naghihintay. Nagbabasa. Naghuhugas ng pinggan parang walang service corridor. Walang apron. Walang siwang sa pinto na nangyari. Gising ka pa? Narinig mula sa pasilyo. May pagod sa boses ni Rico. Hindi pa ako natutulog. Kalmadong sagot ni Ana. Hinihintay ka. Pumasok siya sa kusina. Wala ng jacket. Bukas ang itaas na butones ng kanyang polo. Bahagyang gulo ang kanyang buhok. Tiningnan siya ni Ana. At sa unang pagkakataon ay nagtaka kung gaano kaordinaryo ang kanyang hitsura. Walang nagbago. Na parang sa kanyang katawan, sa kanyang mukha, sa kanyang boses, ay walang bakas ng taong 3 oras pa lang ang nakalipas, ay kalmadong nagsasabi, naiiyak lang siya sa mga damit at makakalimutan din. Hi, sabi niya. Pagod na umupo. Grabe ang araw na to. Ana, ang sakit na ng leeg ko. Nakaupo ako sa isang posisyon mula alas 8. Maniwala ka? Naniniwala ako, sabi ni Ana. Gusto mo ng mainit na kape? Iinitin ko. Tumayo siya. Isinaksak ang takure. Kinuha ang kanyang tasa malaki. Asul. Na may puting nakasulat na best husband. Regalo niya noong isang Valentine's Day. Hinawakan niya ang tasa at saglit na tiningnan ang nakasulat. Kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi lumilingon. May mga pika-pika doon. Parang buffet style. Hindi ako gutom. Huwag ka nang mag-abala. Sa restaurant ba ang meeting niyo? Tanong ito ni Ana. Na parang ordinaryong usapan lang. Parang nagtatanong tungkol sa traffic. Sinadya niyang hindi lumingon. Sa isang cafe. May cafe sa business center nila. Kalmadong sagot ni Rico. Alam mo, yung sa may avenue. Boring na lugar, pero convenient. Naglagay si Ana ng mainit na tubig sa tasa niya. Nagtimpla ng bagong kape. Umupo siya sa tapat niya. Sino ang kasama mo? Sino yang importanteng tao? Naningkit ang mata ni Rico. Natatandaan mo, yung sinasabi ko sa'yo, yung kontraktor na matagal na naming kausap? Ayun. Sa wakas nagkaharap kami. Ikukuwento ko sa'yo. Nang detalyado. Gusto mo na bang matulog? Hindi ako inaantok. Sabi ni Ana. Ako. Gusto ko na. Ngumiti siya. At ang ngiti niya ay malambot. Pagod. Pamilyar ang pinakapamilyar niyang ngiti sa loob ng 10 taon. Tiningnan ni Ana ang ngiting iyon na parang litrato ng ibang tao. Sige. Bukas. Teka, sabi niya na parang may naalala. Nakausap ko na yung notaryo para sa mga papeles ni tita. Bukas ng gabi, pupunta tayo, aayusin natin, yung papel na yon, at aalisin ko na sa'yo ang sakit ng ulo. Hindi mo naman kailangang mag-ikot-ikot sa mga opisina, di ba? Ako na ang gagawa. Saglit na ibinaba ni Ana ang kanyang tingin. Huminga siya ng malalim at itinaas ang ulo. Sige, sabi niya. Punta tayo. Ayusin natin. Tama ka. Wala akong panahon para dyan ngayon. At ngumiti siya.
Sa unang pagkakataon, nagawa niyang ngumiti ng ganoon na siya mismo ay nasaktan sa dibdib. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi sa pagtataka. Hindi niya alam na kaya niya palang gawin iyon. Good! Hinawakan ni Rico ang kanyang kamay. Halos bawiin ni Ana ang kanya. Ngunit pinigilan. Sinasabi ko sa'yo, yung mga papel na yan, nakaka-stress lang. At yung mana mo kay tita. Alam mo naman, puro lumang gamit. Mga plaka, damit, kuwaderno. Walang may kailangan yan ngayon. Pero aayusin ko para hindi na nakatambak. Baka maibenta natin bilang vintage sa kung sinong kolektor. At yun na, ulit ni Ana. At yun na, tango ni Rico. Inubos niya ang kape. Hinalikan siya sa noo at pumasok sa banyo. Nang makatulog na si Rico, tahimik na tumayo si Ana. Maingat na pumasok sa guest room. Sa malayong pader, natatakpan ng lumang plaid na kumot, nakatayo ang 4 na karton na kahon ang mana, ang lumang gamit, mula kay Tita Emily. Dinaluhan ni Ana. Hinaplos ang ibabaw ng unang kahon. Malamig ang karton. Medyo maalikabok. Sa gilid, may nakasulat na E. S. Emilia Sol. Hindi niya binuksan ang anuman ngayong gabi. Tumayo lang siya doon at tahimik na isinara ang pinto. Hindi siya natulog. Bumalik siya sa kusina at umupo sa isang bangkito malapit sa bintana at nanatili doon hanggang umaga. Sa umaga, sinalubong ni Ana si Rico na handa na ang lahat. Kape, almusal, lahat tulad ng dati. 10 taon, iisang umaga. Anong oras ka uuwi mamaya? Tanong niya. Mga alas 6, alas 7, susubukan ko. Sa notaryo tayo ng alas 8. Susunduin kita ng alas 6. Umalis ka ng maaga sa opisina, ha? Sige, tango ni Ana. Mga dokumento, valid IDs, ilagay mo na sa bag mo. Ilalagay ko. Ana. Bigla siyang tiningnan nito nang mas maigi. Medyo maputla ka. Hindi ka ba nakatulog? Hindi gaano. Nagkibit balikat siya. Maingay yung mga kapitbahay sa taas. Ah! Kumalma si Rico. Oo nga. Narinig ko rin. Mga siraulo. Gabi-gabi nag-iingay. Umalis siya. Nang sumarado ang pinto, kinuha ni Ana ang isang folder mula sa itaas na kabinet. Nasa loob nito ang lahat ng importanteng papel niya. At isang sobre mula sa notaryo na dumating 2 linggo na ang nakalipas. Ang sobre na kinuha ni Rico, binasa, at sinabing, "Ako na ang bahala dito. Huwag mo nang isipin." Binuksan ni Ana ang sobre. Nasa loob ang isang notice of inheritance. Tiningnan niya ito ng mabuti sa unang pagkakataon. Tinawagan niya ang numerong nakasulat. Notary Public. Sagot ng isang babae. Ibinigay ni Ana ang pangalan ng kanyang tita at numero ng kaso. At humingi ng appointment para ngayon. Alas 11 ng umaga. Pwede po kayo? Sige po. Magkita po tayo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, kumuha siya ng leave sa trabaho, sa pamamagitan lang ng text. May family emergency. Hindi ako makakapasok. Ang notaryo ay isang matandang babae, si Attorney De Leon. Mrs. Ana, sabi niya, ikaw pala ang pamangkin ni Emilia Sol. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana. Gusto ko lang po sanang malaman kung ano talaga ang kasama sa mana, sabi ni Ana. Tumingin ang abogado sa ibabaw ng kanyang salamin. Kakaiba. Naipaliwanag ko na ito lahat sa asawa mo. Dito siya nagpunta. Hindi lang isang beses. Si Mr. Rico. Tama ba? Tumango si Ana. Nagtanong siya kung pwede kang mag-issue ng special power of attorney para sa kanya. Para daw mapadali ang extrajudicial settlement ng estate ng tita mo. Sinabi ko, pwede. Pero dapat pag-isipan mo itong mabuti, lalo na kung ganitong klase ng ari-arian. Anong klaseng ari-arian po? Mahinang tanong ni Ana. Mrs. Ana, dahan-dahang sabi ng abogado, ang ari-arian ng iyong yumaong tita ay hindi lang mga damit at plaka. Ito ay, higit sa lahat, mga karapatang ari o copyright. Bago siya mamatay, naisaayos niya ang mga karapatan sa maraming komposisyon ng musika.
Ito ay isang musical archive. Mga manuskrito. Ito ay idinidiin ko. Mga karapatan sa paggamit ng mga obrang ito at sa mga royalty mula sa paggamit nito. Ngayon at sa hinaharap. Ito ay isang napakaseryosong ari-arian. At ang asawa ko, alam niya ito. Si Mr. Rico ay nagtanong kung magkano ang posibleng halaga nito. Sinabi ko sa kanya na ito ay malaki. Sa pangalawang pagbisita niya, nagtanong siya tungkol sa power of attorney. Salamat po, at hindi ninyo ginawa. Halos pabulong na sabi ni Ana. Gusto kong kunin ngayon ang lahat ng orihinal na iniwan ng tita ko. Matigas na sabi ni Ana. May 4 na kahon sa bahay. Hindi ko pa nabubuksan. Sinabi sa akin ni Rico, na basura lang daw yon. Gusto kong ako mismo ang tumingin. Tumango ang abogado. Mayroon din akong ilang orihinal dito na iniwan niya sa aking pangangalaga. At isang personal na sulat. Hiniling niyang ibigay ito sa iyo ng personal pagkatapos mong ayusin ang mana. Inabot niya kay Ana ang isang selyadong puting sobre. Nakasulat. Para sa aking Ana. Sa sarili niyang mga kamay. Binuksan ito ni Ana. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin nagtagumpay ako. Nagtagumpay akong bawiin ang pangalan ko. Huwag mong ibigay ang mga kanta ko sa mga taong magsasabing wala kang alam diyan. Minsan na akong naniwala sa ganyang tao. At nawala sa akin ang entablado, ang boses, at halos ang buong buhay ko. Huwag mong hayaang gawin nila sa'yo ang ginawa nila sa akin. Buksan mo ang mga kuwaderno ko. Para sa'yo ang mga iyon. Mahal na mahal kita. Emily, umiyak si Ana. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga luha. Handa na po ako, sabi niya sa abogado. Aayusin ko ang lahat. Bago siya umalis, sinabi ng abogado. Mag-ingat ka ngayong gabi. Kung dadalhin ka ng asawa mo dito, sarado na ako. Sabihin mong kinansel ako. Nagkasakit, kahit ano, walang pipirmahan ngayong gabi. At kung may mapagkakatiwalaan ka, huwag kang mag-isang kasama ng mga kahon na iyon. Bumalik si Ana sa bahay at tinawagan ang opisina ng notaryo. Kung tatawag po ang asawa ko, sabi niya sa sekretarya, sabihin ninyo pong kinansela ang appointment dahil sa technical reasons, sirang computer, brownout. Dumating si Rico ng 6:00. Tara na, handa ka na. Hindi tayo tutuloy ngayon. Sabi ni Ana mula sa kusina. Tumawag ako. Kinansela ni Attorney De Leon. May sira daw sa computer nila. Sa susunod na linggo na lang daw. Mangmaybong sa kompita. Namamang sa bala, nakita ni Ana ang pagkabigo sa kanyang mukha. Buong gabi, sinubukan ni Rico na buksan ang usapan tungkol sa mana, ngunit laging sinasabi ni Ana. Sa susunod na linggo, kinabukasan. Pagkaalis ni Rico, binuksan ni Ana ang mga kahon, mga kuwaderno, mga nota, mga liriko. Sa pabalat ng una, Emilia Sol, mga kanta, Tomo 1. Ngunit may mga kaset at reel-to-reel tape. Hindi niya alam kung paano ito patutugtugin. At naalala niya si Anton, ang sound engineer. Tinawagan niya ang restaurant. Nakuha ang numero ng studio. Tumawag siya ulit. Ito si Ana, sabi niya. Mula sa restaurant, naaalala ko. Kalmadong sagot ni Anton. Akala ko hindi ka natatawag. Kailangan ko ng tulong sa mga lumang recording. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan. Dinala ni Ana ang isang kaset. Pagkaraan ng isang linggo, nagpadala si Anton ng isang audio file. Isinuot ni Ana ang kanyang earphone sa kusina. 3:00 ng umaga. Mula sa speakers, lumabas ang isang mababa, malambing na boses ang boses mula sa kanyang kabataan. Umiyak si Ana habang nakikinig. Ipinakilala siya ni Anton kay Mang Simeon, isang matandang musikero na nakasama noon ni Emilia sa entablado. Naaalala ko to, sabi ni Mang Simeon, habang tinitingnan ang mga nota. Ito ang sulat niya, ang melodiya niya. Ninakaw sa kanya, to noong 86. Tumahimik ako noon. Lahat kami tumahimik. Patawarin mo ako. Ana, lumipas ang ilang linggo. Nagsimulang mapansin ni Rico ang mga pagbabago. Ang mga kahon ay nagagalaw. Gabi-gabi,
Nakikita niya si Ana sa kusina na may malalaking earphones. Naging mailap ang notaryo. At higit sa lahat, ang katahimikan ni Ana. Hindi na siya nagbubuntong hininga. Isang gabi, umuwi si Rico na may dalang isang malaking bouquet ng puting chrysanthemums. Ana, sabi niya, alam kong may sama ka ng loob. Yung tungkol sa Mana, gusto lang kitang protektahan. May isang producer na gustong bilhin ang archive. Malaking pera, Ana. Malaking malaki. Nakinig na ako. Kalmadong sabi ni Ana. Anong pinapakinggan mo? Si tita. Nagbago ang anyo ni Rico. Paano? Sino ang tumulong sa'yo? Nagalit siya. Hindi mo to maintindihan. Negosyo ito ng mga lalaki. Kakainin ka nila ng buhay. Ako, kilala ko sila. Kaya kong ipaglaban ka. Isang pirma lang ang kailangan ko. Alam ko kung anong pirma. Sabi ni Ana. Sumabog si Rico. 10 taon kitang inalagaan. Saan ka pupulutin kung wala ako? Yang tita mo. Sino ba siya? Isang has-been. Ngayong may paraan na para pagkakitaan ang basura niya. Nagmamarunong ka. Nang humupa ang galit niya. Kinuha ni Ana ang kopya ng sulat ni Tita Emily at inilapag ito sa harap niya. Binasa ito ni Rico. Nanigas siya. At ngayon? Mahinang tanong niya. Magfa-file ako ng annulment. Kalmadong sabi ni Ana. Kunin mo ang mga gamit mo sa weekend. Sa nanay ako titira. Bago pa man siya makasagot. Tinitigan siya ni Ana ng diretso sa mga mata. At kung susubukan mo akong labanan, Rico, sinisiguro ko sa'yo malalaman ni na Mr. Reyes, ni Attorney De Leon, at ng buong industriya, kung paano mo binalak nakawin ang archive, gamit ang panlilin lang. Wala kang legal na karapatan, wala kang makukuha ni Cinco, kaya umalis ka na ng tahimik. 2 linggo pagkatapos, tinawagan siya ni Mr. Reyes, ang producer. Nag-alok siya ng malaking halaga para sa buong archive. Isang bayaran. At si tita? Tanong ni Ana. Anong makukuha niya? Yung pangalan niya. Isasama ba sa album? O buburahin niyo ulit siya? Pag-uusapan pa yan, sabi ni Mr. Reyes. Hindi yan negosasyon, sabi ni Ana. Salamat sa alok. Hindi ako interesado. 4 na buwan siyang naghanda para sa unang release. Tinulungan siya ni Attorney De Leon sa legal na bahagi. Si Anton at Mang Simeon ang nag-ayos ng musika. Ang cover ng album. Isang lumang litrato ni Tita Emily sa entablado. Nakangiti. Ang pamagat, Emilia Sol. Ang mga awit na nagbalik. Sa araw ng release, daan-daan ang komento online. Isang babae ang nagsulat. Ito ang wedding song ko noong 85. 40 taon kong hindi alam kung sino ang kumanta. Salamat sa pagbabalik ng kanyang pangalan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ginamit ni Ana ang pera para magtayo ng isang maliit na studio sa basement ng isang community music school. Tinutulungan niya ang mga batang babaeng musikero. Tinuturuan sila tungkol sa mga kontrata, kung paano protektahan ang kanilang mga gawa. Kung minamadali kayo, maghintay. Lagi niyang sinasabi. Kung sinasabi nilang wala kayong alam, lalo kayong maghintay. Minsan na rin akong naniwala sa isang taong magaling magpaliwanag. Nanatili si Anton sa tabi niya. Dahan-dahan. Isang tag-ulan ng hapon, sa anibersaryo ng gabing napagkamalan siyang waitress, bumalik si Ana sa tabi ng lumang piano. Umorder siya ng isang Sans Rival. Take out. Dinala niya ang kahon sa kanyang studio, inilagay sa mesa sa tabi ng litrato ni Tita Emily, at umupo sa tapat nito. Sa labas, umaambon. Sa kabilang silid, may isang estudyanteng dahan-dahang tumutugtog ng piano. Ayan, tita, mahinang sabi ni Ana. Narinig ka na nila, tahimik ang litrato. Ngunit ang katahimikan nito ay iba na katahimikan ng isang taong sa wakas ay natawag sa kanyang tunay na pangalan. At naunawaan ni Ana ang pinakamahalaga. Hindi mga kanta, o karapatan, o pera ang iniwan sa kanya ng kanyang tita. Iniwan sa kanya ang isang simpleng bagay. Ang karapatang magpasya. Kung paano tutunog ang sarili niyang boses. At hindi ito ibigay sa mga taong sa tingin nila
ay mas alam kung anong kanta ang dapat niyang kantahin.